DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Biyernes. Biyernes na nga ba? June 28, 2024, kabilis ng araw. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong makakasama sa 2 oras na balita at talakayan dito sa DZRH. Ito po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, low pressure area sa Mindanao nalusaw na. Susunod na kalihim ng Department of Education malalaman na ngayong linggo. Kongreso tiniyak ang patas at magalang na investigasyon kung dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House probe sa war on drugs. Extradition ni dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves inaprubahan, binasbasan na ng Timor-Leste. Pilipinas nakapagdala na rin ng deadly bacterial infection na kasalukuyang tumataas sa Japan. At 7 miyembro ng New People's Army patay sa bakbakan sa Nueva Ecija. Yan po ang ating headlines ngayong araw ng Biyernes 28 sa buwan ng Hunyo 2024. Live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din po sa ilang himpilan ng radyo natin at Aksyon Radyo sa buong Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Bumabati ng magandang umaga Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Pilipinas, una sa ating mga balita. Nalusaw na ang low pressure area na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o isa pang weather system na ITCZ. Ang LPA na huling namataan sa layong 45 kilometro east-northeast ng Dipolog City, Zamboanga del Norte ang nagpaulan sa malaking bahagi ng Mindanao kahapon bago ito tuluyang nalusaw. Ayon sa Pag-asa, bagamat wala ng LPA, patuloy na uulanin ng Palawan epekto ng ITCZ sa loob ng susunod na 24 oras. Ang ITCZ ay ang pagsasanib ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere kung saan namumuo ang kumpol ng kaulapan na nagre-resulta ng pagulan. Samantala, asahan din ng isolated rain showers at thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Magandang umaga Pilipinas! Sa iba pang mga balita, wala nang aasahang red at yellow alerts hanggang sa matapos ang taong 2024. Ito ang sinabi ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza kasunod ng nakikita nilang pagbaba sa demandang kuryente ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Alabanza, dahil umuulan na, hindi na mataas ang nagiging konsumo ng mga tao sa kuryente kaya sasapat na ang supply sa kanilang transmission systems. Gayunpaman, inamin ni Alabanza na bagaman wala na silang inaasahang pagtataas ng grid alerts, ay posible pa rin anya makumpleto o makaapekto ang sakaling pagpalya ng mga planta na madalas mangyari. Itong Abril hanggang sa pagsisimula ng Hunyo noong kasagsagan ng tag-init, nagkaroon ng 11 red alerts at 31 yellow alerts sa Luzon grid. Yun ho yung epekto ho ng nararanasan ho nating brownout. Lalo na ho nung panahon ho ng tag-init, matik ho yan. Pag nag-red alert, may aasahan tayong brownout, rotational brownout.
Pero sana nga magkatotoo na hanggang sa katapusan ng taong ito wala ng red at yellow alert. 10 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga, inaasahang i-anunsyo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong weekend kung sino ang itatalaga nitong bagong kalihim ng Department of Education o DepEd. Kasunod ito ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran. Sa isang ambush interview sa Pangulo, binigyan din ito ang kahalagahan ng sektor ng edukasyon at iginiit na hindi pwedeng mabakante ang DepEd kaya magtatalaga na siya ng bagong kalihim. Tinanong din anya ng Pangulo si VP Sara kung ano ang dahilan nito sa pagbibitiw pero wala raw itong masabi o sinabi. Habang nakahingi naman na ang presidente ng mga pangalan ng kwalipikado sa posisyon at inalam kung ano ang mga kailangang kwalifikasyon. Leadership within the department, we still have to carry on. So we are now, I will probably be able, I would like to be able to announce the appointment of the new Deputy Secretary. Ang tinig ni Pangulong BBM, 12 minuto po makalipas ang alas 4 ng umaga. Isang oportunidad umano ang ibinibigay ng House Committee on Human Rights kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang marinig ng publiko ang kanyang panig sa mga isyong bumabalot sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon sa chairman ng komite na si Manila Representative Benny Abante Jr., maraming isyu ang lumutang sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng mga pagpatay na ginawa sa ngalan ng war on drugs at maganda kung managot umano o makasagot umano ang dating Pangulo. Tiniyak naman ni Abante na kung dadalaw ang dating Pangulo sa pagdinig ng kanyang komite ay itatrato nila ito ng patas at may paggalang. Iginit ni Abante na nais ng komite na marinig ang lahat ng panig at makuha ang lahat ng impormasyon kaugnay ng sinasabing extrajudicial killings sa pagpapatupad ng war on drugs kung saan libo-libo ang nasawi. Una rito, naitala ng mga otoridad ang mahigit 6,000 nasawi sa war on drugs ng Duterte administration. Pero kung Commission on Human Rights ang tatanungin, base ho sa kanilang tala ay nasa 20,000 ang nasawi dito. Sa kaugnay na balita, hindi dadalo sa hearing ng House Committee on Human Rights si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito umano ang desisyon ng dating Pangulo ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa senador, nakatanggap siya ng kumpirmasyon na hindi haharap si Duterte sa Kamara. Matatanda ang unang sinabi ng senador na dadalo siya sa pagdinig kung dadalo ang dating Pangulo. This morning and last night, I have received an information na talagang ayaw niya rin pumunta, ayaw niya mag-attend, so case closed na. Hindi talaga ako pupunta. Ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga, Pilipinas! 14 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, binigyan o pinagbigyan ng Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na extradition o ibalik sa bansa si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Sinabi ng Department of Justice na panalo sila sa apela matapos itong kumpirmahin ng Attorney General ng Timor-Leste. Inaasahan na ng DOJ ang pag-uwi kay Teves sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso nito, kabilang ang umano'y pagiging mastermind sa Degamo Killing. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, maaari pang umapela ang kanyang kliyente at may opsyon pa rin itong political asylum sa naturang bansa. Sa iba pang mga balita, nakapagtala na ang Pilipinas ng kaso ng flesh-eating bacteria. Nakatulad po yan ng kumakalat sa Japan. Ayon kay infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante, hindi na bago sa Pilipinas ang naturang sakit na tinatawag na Streptococcal Toxic Shock Syndrome o STSS. Dahil base sa kanilang clinical experience ay mayroon na umano nito sa bansa. Sabi pa ni Solante, ang STSS ay nakamamatay na bacterial infection na sanhi ng pamamaga ng pharynx. Ang sakitan niya na ito ay nag-umpisa sa balat, sunod ang pagsusugat kung saan pumapasok ang mikrobyo at pupunta sa dugo na dahilan para maging systemic sa buong katawan. Ang STSS ay may 30% mortality rate at
at posibleng mamatay ang infected na tao sa loob lamang ng 24 oras. Kabilang sa mga sintomas ay lagnat, body pain o pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka, pangingitim ng mga sugat na kalaunan ay maaaring mauwi sa low blood pressure at hirap sa paghinga. Kaugnay niyan, hindi bago at sa katunayan ay matagal na sa mundo ang tinatawag pong STSS o yung Streptococcal Toxic Shock Syndrome o yung flesh-eating bacteria. Ito po ang kinumpirma sa DZRH ni Health Assistant Secretary at spokesperson Albert Domingo matapos mapaulat na nakapagtala na rin ng kaso ng STSS ang Pilipinas. Pagtitiyak ni Domingo, walang dapat ikabahala ang publiko hinggil sa sakit dahil nakamonitor anya ang DOH sa sitwasyon ng naturang bacterial infection sa bansa. Sa ngayon, wala pa anya sa alarming stage o hindi pa nakakaalarma ang kaso ng STSS sa bansa. Streptococcal Toxic Shock Syndrome. Matagal na po yan sa mundo. Hindi ho yan bagong COVID-19 na biglang lumitaw. Opo. At yan po naman ay nagagamot. Yun pong nakikita natin sa Japan, yes, they are causing alarm sa kanilang bansa. Nakikita nila. Hindi po natin nakikita dito sa Pilipinas yan. Ang tinig ni Health Assistant Secretary at spokesperson Albert Domingo. Magandang umaga, Pilipinas! 17 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, patay naman ang 7 miyembro ng New People's Army matapos ang sagupaan sa 84th Infantry Battalion sa Pantabangan, Nueva Ecija. Bunga ito ng pinakahuling engkwentro sa Barangay Malbang na nagsimula noon pang Hunyo 20 kung saan naglunsad ng aerial strike ang hukbo sa mga rebeldeng terorista na nagmula sa Nueva Vizcaya. Nagugat ang hot pursuit na ito sa sumbong ng mga residente ng Alfonso Castañeda na namata ang presensya ng mga terorista. Sa ulat naman ng Philippine Army, 10 high-powered firearms ang na-recover sa mga napatay na sa ngayon ay hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Samantala, wala namang naiulat na pinsala sa bahagi o sa tropa ng mga sundalo. Sa kaugnay na balita, nagpaabot na ng tulong si Senator Bongo sa mga pulis at sundalo na nakaengkwentro ng New People's Army sa Alfonso, Nueva Vizcaya nitong Lunes, kung saan nasa 50 mga benepisyaryo kasama ang mga pamilya ng mga ito ang nakatanggap ng grocery packs mula sa opisina ni Senator Go. Ayon kay Senator Bongo, ito'y bilang pasasalamat at pagkilala sa tapang ng mga sundalo at pulis upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino. Matibay din anya ang kanyang dedikasyon sa pagsusulong ng kapayapaan at hustisya sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga programa upang tugunan ang insurgency at pagbabalik loob sa programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF, ELCAC. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa Bacoor City Public Market si RH27 Noche Cacas. Magkano ang presyo ng mga pangunahing bilihin? Noche, good morning. Mayong buntag, Joel. Ngayong thank God it's a Friday morning sa mga nanay at tatay na mamamalengke ngayong umaga dito sa Bacoor Public Market. Aba, ihanda nyo na yung inyong budget dahil para hindi kayo mabitin at swak sa inyong pangangailangan. Unahin ko lamang itong kasim, 320 ang kilo. Ang liempo naman, 370, ang manok, 190. Habang yung baka naman, 470 ang kilo. Ang bangus naman, yung medium size, nasa 210 ang kilo. Pero yung large size sa UL, nasa 240 ang kilo. Tilapia, 150. Habang galunggong, 250 ang kilo. Puntahan naman natin yung gulay. Nako, ito yung pangangailangan talaga sa lutong bahay. Patatas, 140 ang kilo. Yung beans naman, 190. Ang pipino, 120 ang kilo. Yung repolyo naman, 80. Kamatis, 120. Ang luya, 260 ang kilo. Kalamansi, 130.
ang carrots 120 ang kilo. At yung paborito ni Miss Malu Cabral, ang talong 100 ang kilo, ang palaya 120, labanos 150 ang kilo, sibuyas pula 90, kalabasa 90 ang kilo. Samantala, Yuel, sa mga taga-Pasay naman, may kadiwa ng Pangulo ngayong araw sa Pasay City Hall. Kaya sa mga nanay at tatay, para makatipid tayo, sugod na dahil hamak na mas mura ang mabibiling bigas, prutas, gulay at karne sa kadiwa kaysa sa mga palengke. Mula at kananan sa Pilipinas, sa DZRH. Ako si Noche Kakasol, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa bisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you! Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:21. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, good morning kay Robert Abogado ng Castillejo, Zambales at kay Miss Rowena Laguardia. Good morning ho. Sa mga nais pong magpadala ng mensahe, maaari po kayong mag-text sa ating text line. Yan ay ang 0919-282-6485. Tama ba? Yun, 0919-282-6485 ang atin pong babasahin yan maya-maya lamang at pwede rin po kayong magkomento sa ating Facebook at YouTube Live via DZRH News at DZRH News Television. Magandang umaga, Pilipinas! Balita muna mula sa probinsya, guro patay matapos pukpukin ng bato sa ulo. Diyan po sa Pangasinan. Ako naman, RH38 Freddy Fajardo. Freddy? Nakaburol na ngayon sa kanilang tahanan sa Barangay Lasip, Calasiao ang mga labi ng 44 anyos na lalaking guro na si alias Sir Gab. Ang biktima isang public school teachers na nakasuot ng bunit ang mga labi upang itago ang malaking sugat sa ulo dahil sa pagpukpok ng malaking bato. Batay sa investigasyon ng mga tauhan ni Orbis Tondo, Chief of Police Major Romel Sembrano, unang inakalang vehicular accident ang nangyari nang matagpo ang nakahandusay sa damuhang gilid ng kalsada sa barangay malayo ng nasabing bayan ng dugo ang biktima. Subalit nang suriin ng taga-municipal health office ang guro, kinakita ng malaking sugat sa kanyang ulo dahilan ng kanyang pagkamatay. Nabatid ng mga investigador sa pamilya ng biktima na nakipagkita ito sa isang 18 anyos na lalaki na siyang itinuturing ngayong person of interest. Ayon sa kapatid ng biktima, binigyan ng kanilang kuya ng cellphone ng suspect at babawiin niya ito. Kaya't itong nakikitang posibleng motibo sa krimen. Patuloy ang malalimang investigasyon ng kapulisyan at tinaalam pa kung may kasama ang suspect ng gawin ng krimen. Katarungan naman ang sigaw ng naulilang pamilya ng biktima. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Alas 4:29 ng umaga. Iisa lang sina Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang Chinese national na si Guo Huaping. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na nagmatch o tugma ang fingerprints ng dalawa. Sinabi ng senadora na tama ang kanyang suspetsya na nagpapanggap lang na Pinoy si Guo para mapadali ang mga krimeng ginagawa ng Pogo sa Bamban. Ito na anya ang pinakamabigat na ebidensya para patalsikin sa pwesto si Guo at napakalaki rin anya nitong insulto sa mga botante ng Bamban sa mga institusyon ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Samantala, minamadali naman ng Office of Solicitor General ang paghahain ng co-warranto case laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos kumpirmahin ng NBI na iisa lang ang mayora at ang Chinese national na si Guo Huaping. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nirerebisa na nila ang draft ng kasong ihahain nila sa lalong madaling panahon. Bukod sa pagpapatalsik sa pwesto, maaari rin anyang mapanagot sa perjury o falsification si Guo kung nagkaroon ng misrepresentation sa kanyang oath o mga dokumento. Dati namang Front Secretary ng New People's Army
SRC Daguma na sumuko at naging CAFGU. At nagbalik loob po ito dating NPA, dating Front Secretary, nagbalik sa pamahalaan at naging CAFGU. Kaso nga lang patay sa pamamaril dyan sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Alamin natin ang detalye mula kay RH19, Jun Di Makutak. Jun. Mariing kinukundina ng 603rd Infantry Brigade ang brutal na pagpaslang sa isang CAFGU Active Auxiliary Member na dating NPA leader na si Danilo Inglaterra. Sa report mula sa 603rd, si Inglaterra habang nasa bahagi ng Sitio Blogon, Barangay Datu Wasay, Kalamansig, Sultan Kudarat ay hinarang ng 7 kalalakihan ng mga dating kasamahan nito sa kilusan sa SRC Daguma at walang kalaban-labang pinagbabaril patay. Ang biktima bago pa man sumuko sa pamahalaan itong June 22 ng taong kasalukuyan ay naging front secretary ng SRC Daguma ng FSMR at nang sumuko bilang patunay sa kanyang loyalty sa pamahalaan, naging aktibo ito sa Peace Initiatives and Development Campaign sa kanilang community para sa inasam niyang progressive society. Maging ang communities na pinaglilingkuran ni Ka Danilo Inglaterra at ang men and women ng 603rd Infantry Brigade ay nananawagan ng pagkakaisa sa peace-loving communities ng Kalamansig at sa buong probinsya ng Sultan Kudarat na maghawak kamay laban sa grupo sa mga natitirang miyembro ng SRC Daguma FSMR upang mabigyang hustisya ang brutal na pagpaslang kay Ka Danilo Inglaterra. Mula sa Kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jun. Samantala, hindi naman ituturing na armed attack ni Pangulong Bongbong Marcos ang malapiratang harassment ng China sa Ayungin Shoal. Sa ambush interview sa Maynila, sinabi ng Pangulo na hindi naman tinutukan ng baril ng China Coast Guard ang mga sundalong Pinoy. Pero tinawag ni Marcos na sadya at iligal ang ginawa ng China para harangin ang resupply mission na ikinaputol pa ng daliri ng isang sundalo. Sinampahan niya ng Chinese forces ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at kinuha pa ang mga kagamitan ng mga tropa ng gobyerno. Nang tanungin kung bakit una itong itinuring na misunderstanding, sinabi ni PBBM na tinitingnan pa nila ang data on the ground nang ilabas ang pahayag. Ulitin natin with audio yung kay PBBM. It was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo. They boarded a Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. So, although there were no arms involved, nonetheless, it is still a deliberate action, and it is essentially an illegal action that was taken by the Chinese forces. Sir, Sa kaugnay naman balita, iginiit ni PBBM na kailangan umaksyon ng gobyerno laban sa pambubuli ng China na higit pa sa pagkakasa ng diplomatic protest. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng tanungin kung naipatawag na niya si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian matapos ang pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal. Sa ambush interview sa Maynila, sinabi ni PBBM na laging ipinatatawag ang ambassador ng China at pinagsasabihan sa posisyon ng Pilipinas, pero hanggang doon lang ang nangyayari. Pero tumanggi na ang Chief Executive na idetalye kung ano ang susunod na hakbang ng bansa laban sa lumalalang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. It really depends on how formal we want to make this complaint. But you know, we have how many? We have over 100 already protests. We have already made the similar number of demarches. So we have to do more than just that. Kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin itong posisyon namin, hindi namin gusto yung nangyari, and that's it. But we have to do more than that, so we are. So we're doing more than just that. Ang tinig ni PBBM. Sa kaugnay na balita, kinwestiyon naman ni Senadora Amy Marcos ang paiba-ibang pahayag ng mga opisyal ng gobyerno
sa pinakahuling pambubuli ng China sa Ayungin Shoal. Sa pagdinig na pinamumunuan niyang Foreign Relations Committee, sinabi ng senadora na tinatawag na act of piracy ni AFP Chief General Romeo Bronner ang insidenteng ikinaputol ng daliri ng isang sundalong Pinoy. Pero para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, posibleng misunderstanding o aksidente lamang ang ginawa ng mga tauhan ng China Coast Guard. Sinabi ni Senadora Marcos na iginiit naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na sinadya at hindi aksidente ang pag-atake ng China sa mga sundalong nagsasagawa lang ng resupply mission noong Hunyo 17. Ayon sa Presidential Sister, litong-lito na ang mamamayang Pilipino dahil sa magkakaibang posisyon ng mga opisyal ng pamahalaan. Idinipensa naman ni Teodoro si Bersamin at sinabing hindi ito nag-conclude sa kanyang pahayag sa press conference matapos ang meeting ng National Maritime Council, kundi nais lang niyang makasiguro sa kanyang datos. Tanong tuloy ni Senadora Marcos, wala bang proper verification ang Executive Secretary at basta na lang isinalang sa press con? Pilaan niya nilaglag na ngayon si Bersamin ng lahat pero giit naman ng Defense Chief, walang nangyayaring laglagan. Nanindigan ng kalihim na ang posisyon ng gobyerno ay alinsunod sa utos ni PBBM na hindi ang Pilipinas ang magsisimula ng gulo sa West Philippine Sea. Nalilito ang lahat kasi nung una ang sinabi ni Senator binanggit na rin ni Senator Ontiveros, pero ang una sinabi ni Secretary Teodoro na itong Ayungin incident it was a true obstacle to the peace and the stability in the South China Sea. General Bronner proceeded to say that this was tantamount to an act of piracy. However, last Friday, Executive Secretary Bersamin labeled the matter as a mere accident or misunderstanding. And then less than 48 hours later, Secretary Teodoro again said this is not an accident. Are we flip-flopping with the characterization of what occurred? It seems fairly clear from what we heard from our Navy and our Coast Guard what occurred. What exactly occurred and how do we term it? Kasi hindi rin kami nakakaintindi at litong-lito na ang mamayang Pilipino sa naririnig na parang paiba-iba naman ata tayo. Secretary Teodoro, why did E.S. Bersamin conclude something completely different? No, he did not conclude, ma'am. If you notice, being a Chief Justice, he used the terms probably, and he wanted to make sure of his fact. Yan po ang tinig ni na Senadora Amy Marcos at Defense Secretary Gibo Teodoro. Kaugnay niyan, hindi tayo dapat mainis dahil ang naiinis ay natatalo. Ito ang sinabi ni dating Senador at Defense Secretary Orly Mercado sa DZRH kaugnay ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ayon kay Mercado, kung ang warfare ay gitgitan, ang pinaka-importanteng unang hakbang bilang ang ng putukan, although nagkakagirian. So the point there is that intindihin natin yung type of warfare. Kung ang warfare ay gitgitan, our presence is very important. Presensya natin doon. Kaya sabi ko, kung hybrid ang warfare, ang unang labanan dyan dapat natin tandaan, inistalo. Psychological warfare din yan. Psywar. Kaya dapat hindi tayo mainis. Yun pala ang sinasabi ni dating Senador at Defense Secretary Mercado. Yun daw hong pinaka-importante. Hindi tayo dapat mainis, kundi ang ating panlaban ay yung ating presensya doon po sa West Philippine Sea. Dahil matagal na panahon din pinabayaan ho eh. Ang ating hong oras, 40 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Nagkasa naman ng Joint Maritime Exercise ang Pilipinas, Indonesia at Japan sa karagatan ng Western Visayas sa ginanap na Regional Marine Pollution Exercise 2024. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard Directorate General of Sea Transportation ng Indonesia at Japan Coast Guard ng mga pagsasanay sa firefighting, search and rescue at oil spill sa karagatan malapit sa Guimaras Strait.
Layunin ng nasabing sanib puwersang pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng tatlong bansa sa pagtugon sa oil spill, iba pang maritime emergency at mapanatili ang kaayusan sa nasabing karagatan. Balita muna mula sa probinsya, isa patay, isa ang malubha sa salpukan ng tricycle at isang Toyota sedan dyan po sa Olongapo City. Ating alamin na detalye mula kay RH37 Danny Kumilang. Danny. Patay ang driver ng tricycle habang sugatan naman ang sakay nito matapos makasalpukan dito ang isang Toyota Vios sedan sa East Bahak, Olongapo City. Sa ulat ng Olongapo City PNP, 7:20 ng umaga nang maganap ang naturang aksidente. Tinatahak umano ng Toyota Vios na may plakang NEB 5284 na minamaneho ni Jason Peralta, 43 anyos, ng Bahak, Olongapo City ang nasabing karsada. Ganon din ang tricycle na may body number 2454 na minamaneho naman ito ni Ariel Aguirre, 41 anyos, residente ng Olongapo, na sakay nito ang isang Jesusa Marie Jimenez, 37 anyos. Pagsapit sa nabanggit na lugar, aksidenteng nabangga ang unang bahagi ng Vios ng tricycle hanggang sa sumalpok sila sa isang pader. Nagtamo na matinding pinsala ang driver ng tricycle at isinugod ito sa JLGMH Rescue Team kung saan dito na ito idiniklaran dead on arrival. Habang sugatan naman ang pasahero nito na patuloy pa rin nilalapatan ng luna sa nasabing paggamutan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Thank you, Danny Kumilang. Ang atin pong oras, alas 4:42. Babalikan ho natin ang ilan pa mga balita at reports. Standby lang. Pilipinas, muli ang oras, 4:42 ng umaga. Meron na lamang po tayong 14 na minuto bago mag alas 5 ng umaga. Samantala, atin munang papasukin ang isang report. Doon po sa, ito yung binabanggit ho natin kahapon na nasawi sa bakbakan dyan ho sa pagitan ng NPA at Philippine Army sa Nueva Ecija. Mula sa 7, umakyat daw po. Ating alamin ang buong detalye mula kay RH25 Grace Ansano. Grace. Yes, umakyat na sa 10 kung saan nagdagdagan ng 3 na mga sinasabing Amazona ang nabilang sa mga napatay. Dito nga sa madugong bakbakan at natagal din, halos tumagal ng 3 buwan yan na habulan na nagmula sa barangay Toytoyan sa bayan ng Dipakulaw sa lalawigan ng Aurora hanggang sa umabot sa bayan ng Alfonso Castaneda sa Nueva Vizcaya na nakarating na sa bahagi nga ng bayan ng Pantabangan. Ang mga lugar na yan ay tribal boundaries kaya talagang nahilapan ang mga miyembro ng Philippine Army sa pagtugis dito nga sa grupong ito. Inamin ng Philippine Army na nakabase dito sa Fort Magsaysay na matataas na opisyal na ng rebelling New People's Army na kumikilos dito sa bahagi nga ng Aurora na nagmula sa lalawigan ng Tarlac at Zambales. Ang mula sa unang 7 na na-recover dito nga sa Sagupaan, nitong nakalipas na araw at kahapon nga ay nadagdagan ito ng 3 miyembro at kapawang mga kababaihan. Sa ngayon, nasa punerarya na sa bayan ng Pantabangan ang mga 3 at ang kabuang 10 ay wala pang nag-claim. Pero kahapon, mula sa bayan ng Maria Aurora, bumaba ang isang pamilya ng kaanak at kiniklaim na ito sa punerarya. Pero dapat daw dumaan muna sa proseso at dadaan nga sa pagsisiyasat pa rin ng medical legal para nga magkaroon ng maayos ng turnover dito sa mga labi para sa mga kaanak. Nananawagan naman ang pamunuan ng Philippine Army ayon kay Brigadier General Pasimonia na sana ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan at makipagtulungan na rin ang mga residente. Maaari nilang i-claim itong mga pamilya, itong mga namatay na ito dito sa bayan ng Pantabangan. So yan muna, ang ating follow-up report. Ito si RH25
Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH25 Grace Sansano. So mula sa 7 ay umakyat na po sa 10 ang bilang ng mga nasawing miyembro ng New People's Army matapos ang bakbakan dyan sa Nueva Ecija. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning! Meron na lamang po tayong 10 minuto bago mag-alas 5 ng Magandang Umaga Pilipinas. At good morning muna syempre sa ating mga suking OFW, sa mga nakatutok po sa atin sa DZRH News, sa DZRH News Television, Facebook and YouTube streaming. At sari-sari, meron hong mga nagpapadala ng komento ukol ho dun sa mga pinag-uusapan ho natin, mga balita ho natin kanina, lalo na ho tungkol dito kay Bamban Tarlac Mayor Guo Huaping. Parang yun na dapat yung itawag sa kanya kung ipagbabatayan natin dun ho sa sinasabi ng National Bureau of Investigation. Sabi ni Texter 5296, magaling talaga ang ginagawa ni Senator Ontiveros. Matapang at may prinsipyo dahil o dapat lang na manatili siya sa Senado. Ayun Meron naman dito nagsabi nun sa issue naman dun sa huling nabalam na resupply mission, yung pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Para daw ano lang ang ating executive secretary dahil hindi marunong mag-analisa sa mga pangyayari. Pero hindi naman yung sinabi kanina ni Defense Chief Gibo Chodoro na wala naman daw binabawi, ganun pa rin naman daw, at ang kanilang direktiba ay alinsunod sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero balikan natin tong issue sa Bamban Tarlac kay Guo Huaping, o yung pong nagpapakilalang si Alice Guo. Meron na ho may pagkukumpirma na po ang National Bureau of Investigation na nagtugma yung kanilang fingerprint. May isang bagay pa tayong dapat na makita rin dito. Dito natin makikita kung gaano kabilis umaksyon ang ating judicial system, atin hong hudikatura. Nandito na ho naglalantaran na ho yung mga ebidensya. Sana wag naman ho umabot ng taon o ng ilang taon bago ma-resolve ho ito. Nandito na ho, may konfirmasyon na nag-match yung fingerprint, and then sasampahan ng kaukulang kaso. Sana nga lang ho mabilis ang resolusyon. Dahil ho dyan ho sa ni-raid na Pogo Hub, di ko lang ho alam kung sa Bamban ba ito o dyan ho sa Porac. Yun ho mga vault, ang sinasabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ay hindi pa rin nabubuksan, hindi pa rin nasusuri yung mga laman na very vital dahil yun ho ang itinuturing nilang mga gagamitin nilang ebidensya. Pero hindi pa ho mabuksan dahil nga wala pang search warrant at kinakailangan pa rin ng search warrant. So bakit kailangan tumagal ng ilang araw bago mailabas yung search warrant? Ano bang, di kasi ako familiar sa proseso niyan. Pero kung ganyan ho katagal yung magiging sistema, magiging proseso, sana lang bantay sarado ho yung mga vault na nandun para hindi ho maisahan. Rodel Vasquez ng Gumaca, Quezon Province, good morning. Maayong aga Sir Yuel, watching from San Lorenzo Village dyan sa Negros Occidental. Ay, good morning po Ka Jose Siping. Mabati rin sa atin ng happy anniversary. And din kay Reynaldo Donoso ng Quezon Province, Henry Dolohan ng Botolan Zambales, siyempre sa mga suki nating OFW, Annalyn Lang ng Germany, Marilu Jeronimo ng Cabanatuan City, Cedric Thomas sa ating OFW dyan sa Japan, at
At yun din sa iba pang mga nakatutok sa atin sa ating cable channel, sigit 1,000 cable operators sa buong Pilipinas at gayon din po simulcast sa DZRH News at DZRH News Television. Sabi ni Texter 6999, booking na si Mayora, wag na hayaan pang makapuslit si Guo Huaping. O kaya may nilabas na rin ho na immigration na lookout order ang DOJ ukol ho dyan. At ito na nga ho, ngayon ho ay day 2 na ng ating Aliwan Fiesta. Tawag ko, magtipon-tipon tayo, siglang sayaw, indang galaw, parada na oh wow. Bawat bayan na mayaman, sa tanawin ganda, dadayo ng Maynila, sa magarang piyesta. Mag-iisa, mag-isaya, isa'y narito na, tagisan ng talino, sa sayaw at karosa. Mag-iisa, mag-isaya, isa'y narito na, tagisan ng talino, sa sayaw at karosa. Yes, talaga namang napakasaya ng Aliwan Fiesta at ngayon ay nasa day 2 na nga po tayo at kahapon ay ginanap ang tugtog ng Aliwan Competition at ang Pasakalye. Now trending the Pasakalye concert at iba't iba hong mga lugar, iba't iba hong mga participants natin dito nagmula sa iba't ibang rehiyon ang nakisa, nakisaya. Eh din po syempre, kayo po na nakikinig sa amin ngayon kung kayo malapit lang naman dito sa Star City, kung gusto niyo dumayo dito ho sa Star City sa CCP Complex along Rojas Boulevard, Pasay City, makisa na po kayo. Marami ho kayong mabibili lalo na ho sa regional bazaars natin. Tuloy-tuloy ho yan hanggang bukas at iba't ibang produkto. Magsisimula ho yan alas 8 ng umaga at alas 10 ng gabi para ho dun sa mga bago pumasok ng trabaho o di kaya naman ay gustong magsaya patapos pumasok sa trabaho. Mula June 27 to 29 ho yan ang ating regional bazaar. Kahapon nga nabili ako ng medyo mahal kasi kung sa mall ka bibili ng mga daing, danggit, may kamahalan. Pero dito ho sa atin sa regional bazaar sa Aliwan Fiesta ay murang-mura, napakarami pa. At doon naman ho sa binabanggit natin kanina na tugtog ng Aliwan Competition, ay nasungkit nga po yan ng pambato ng Iloilo City ang kampyonato sa unang araw ng Aliwan Fiesta 2024 kahapon. Itinanghal naman second runner-up ang Tultugan Festival mula sa Maasin, Iloilo. At ang ikatlong pwesto naman ay nakuha ng Meguyaya Festival ng UPI sa Maguindanao del Norte. Gaganapin naman ngayong araw ang Reyna ng Aliwan Pageant kung saan magpapaligsahan ng mga reyna mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa Corona. At last year ang nanalo ay si Kiara May Wellington at ngayon ay sino sa 20 kandidata. Tama ho kayo na narinig, 20 kandidata ho ang magtatangkang makasungkit ng Corona at tatanghaling Reyna ng Aliwan 2024. Sa darating naman po na Sabado, June 29, ang Aliwan Fiesta Awarding Ceremony bilang pagtatapos ng selebrasyon kung saan magtatanghal din ang rapper na si Tom Toes at bandang Rocksteady. Tuloy-tuloy ho yan. Pwede ho kayong bumisita anytime dito ho sa CCP Complex. Sa tapat lamang po yan ng Aliw Theater. Dito mismo sa DZRH, Love Radio, Yes the Best at Easy Rock. Ang kung saan ho nakabase ang atin hong himpilan at mula umaga pwede na kayong mag-ikot-ikot sa atin hong mga bazaar. At kagaya nga ho nang narinig nyo kanina sa atin pong commercial, abay meron ho tayong Aliwan Fiesta Photography Competition. Bukas ho ito sa lahat ng photographers at nakatakda po ito sa June 29, bukas sa Star City Grounds CCP Complex. Maaari hong mag-submit ng maximum ho ng 3 entries. Highlight po ang iba't ibang dance contingent o yun hong mga performances ng ating contingents mula sa iba't ibang rehiyon.
O pwede rin po yung kanilang float. Yun sa street dance. Sa Grand Parade. Maaari naman pong magkaroon ng minor digital adjustments kagaya ng color balance, contrast at cropping. Pero heavy editing ay bawal po. Ulitin ko lamang, maximum of 3 entries para po sa mga sasali sa ating photography competition. Ang mananalo po ay mag-uwi ng limpak-limpak na salapi na 50,000 pesos. Habang ang second at third place naman po ay mag-uwi ng 25,000 pesos at 10,000 piso naman para sa... Ayun, ang second place ay mag-uwi po ng 25,000 at ang third place ay mag-uwi ng 10,000 pesos. At magkakaroon din po ng 8 consolation prize na 2,500 pesos each. Ayun, no? Siyempre ho, ang Aliwan Fiesta 2024 ay inihatid po sa inyo ng MBC Media Group kasama ang Pride, Unique, Smart, Starbucks, Shield, Charm, White Rose, Dunkin Donuts, Bingo Plus, MX3, Rexona, Sunsilk, Ladies Choice, Norsinigang, AICS o AX, Bayview, Tanduay, Absolute at Summit. Kaya saan ka pa makiisa, makisaya? Dahil ang pistay narito na, ang Aliwan Fiesta 2024. Ang ating pong oras, 1 minuto, makalipas ang 5:00. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Angelo Palmones, inyo pong nakakasama si Yuel Reyes ng Magandang Umaga Pilipinas. Magandang Umaga Pilipinas! Atin munang alamin ang kalagayan ng panahon mula kay Sir Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Sir Alzar, magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw, asahan po natin ang maliwalas ang panahon kung saan makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan sa buong bansa. Pero may mga nakita kami may isolated mga pagulan sa bandang hapon ng gabi. Yung ITCZ ay humina at hindi na ito nakakapekto sa bansa. Easterlies na po ang nakakapekto sa silangang bahagi ng ating bansa. Sa wala po tayong gale warning, kaya safe naman pong pumalaot ang ating mga kabayan. Paalala, mag-ingat pa rin dahil sa mga inaasang mga isolated na pagulan sa bandang hapon o gabi. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Maraming salamat Sir Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Ang ating pong oras, 4 na minuto, makalipas ang 5:00 ng umaga. Gising na, bangon na Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport ang isang negosyanteng South Korean na wanted sa Seoul, Korea dahil sa kasong pagbebenta ng gamot na anti-cancer at pagpapakalat ng fake news ukol sa investments at iba pa. Kinilala ang sospek na si An Yong-yong, 54 anyos na nadakip ng mga otoridad habang pasakay ng flight papuntang Shanghai, China. Dahil dito dinala na ang Koreano sa detention facility ng BI sa Taguig habang naghihintay ng deportation order. Una nang ipinabatid ng Korean Embassy sa Manila na may warrant of arrest ang naturang suspect na Koreano na inilabas noong April 1, 2024. Arestado naman ang isang lalaki matapos manaboy ng muriatic acid
sa ilang manonood sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City. Kinilala ni City Police Chief Colonel Francis Alan Reglos ang 33 anyos na sospek na si Bonifacio Serrano Jr. na inireklamo ng isang Alexander Severo. Ayon sa ulat, napikon si Serrano kay Severo. Magkatunog pa naman yung kanilang apelido. Nang mauna itong mambasa ng tubig kaya ginantihan niya ito ng asido. Tinamaan sa mata si Severo kaya agad itong nagreklamo sa mga otoridad. Batay sa ulat ng pulisya, nagdala umano ng asido ang sospek dahil sa galit sa dati niyang naranasan ding pagkabasa sa naturang selebrasyon. Inaresto ang sospek sa kasong physical injury pero agad namang nakalaya matapos makapagpiyansa. Samantala, humingi ng paumanhin ang pamahalaang lungsod ng San Juan matapos putaktihin ng reklamo ang kanilang tradisyonal na basaan. Inikayat naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang publiko na lumapit sa kanyang opisina para ireklamo ang mga nanggugulo sa Wata Wata Festival o Wata Wata Fiesta noong Lunes. Ito ang sinabi ni Zamora sa DZRH kaugnay ng naging mga reklamo ng ibang motorista at commuters na dumaan ng San Juan na ginulo umano ang mga kalahok ng piyesta noong araw ng Lunes. Ayon kay Zamora, binigay nila ang mga video na nakuhaan na ang mga anggulo noong piyesta sa mga kapitan ng mga barangay sa San Juan at sa pulisya para makilala at mahanap ang mga ito at makasuhan. Kaya nga hinikayat ko ang lahat ng gustong mag-file ng complaint, pumunta po kayo sa aming opisina, tutulungan ho namin kayo sa pamamagitan ng aming City Legal Officer para ho makapag-file ng kaso sa San Juan City Prosecutor's Office. Yung head po ng ating mga barangay captains ng lungsod ng San Juan at ng ating mga kapitan ay tinurn over po natin sa kanila at sa San Juan City Police ang lahat ng videos na meron tayo at inatasan natin sila na i-identify sino ba ang mga nasa video na ito na nag-violate ng ating mga ordinances pati ng revised penal code. Meron bang ibang pamamaraan para kasi kung mismong yung mga naperwisyo yung pupunta dyan, unang-una abala ito dahil may pasok may pasok sa trabaho itong mga ito. Kung video naman natukoy, ang tanong ko lang din, anong mangyayari pag natukoy na? Dahil kung di ako nagkakamali, hindi naman uusad ang kaso kung walang magrereklamo. Meron ho bang ibang pamamaraan para matigil yung ganito hong kabastusan? Matatawag na ho natin na kabastusan ho ito Nire-respeto ho natin yung paniniwala ng iba, pero ang tanong nga lang ho natin, hindi naman ho lahat Katoliko. Hindi naman ho lahat naniniwala dyan ho sa tradisyon na yan. Wenong mambasa ka lang ng tubig doon sa mga gustong magpabasa. Pero hindi yung bubuksan pa, ultimo yung sasakyan. Ultimo yung jeep na marami, may mga sakay na estudyante, papasok sa trabaho, may dalang laptop, may dalang mga dokumento, nabasa. Sino ngayon na mananagot dyan? Doble abala ho ito kung irereklamo pa, pupunta pa sa istasyon ng pulis para magreklamo. Ipapasok na lang ho nila, magkano lang naman ho ang sinesweldo ng isang manggagawa dito ho sa Metro Manila, kulang pa. Ayun hong mga squammy na ugali na pumapasok pa sa sasakyan sa mga truck, nangaharang na mga motor ng babasa, magbago-bago ho tayo ng ugali. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Naghain naman ng panukalang batas si House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo nitong Huwebes na naglalayon na makipagpulong at maparusahan ng maipakulong at maparusahan ng perpetual disqualification ang mga opisyal ng pamahalaan na namimili sa pagbibigay ng tulong sa kanilang mga nasasakupan. Ang House Bill, an act penalizing selective, discretionary, and discriminatory acts in the delivery of cash, ay magpapataw ng kaparusahang pagkakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at perpetual disqualification sa mga public official. Sinabi ni Tulfo na lagi nating naririnig ang problema na namimili si government official, si ganto ng ganyan, nang bibigyan ng mga ayuda mula sa gobyerno tuwing may kalamidad. Pero wala naman nangyayari sa reklamo dahil walang napaparusahan o dahil walang batas laban dito. Ayon kay Tulfo, may mga pagkakataon na pinipili at inuuna ng mga lokal na opisyal ng gobyerno
ang mga tatanggap na mga programa ng tulong batay sa personal na konsiderasyon. Naniniwala ang kongresista na ang ganitong kasuklam-suklam na gawain ay direktang paglabag sa accountability at transparency sa government service. Nabiyayaan naman ang daan-daang residente ng San Juan, La Union ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Yan po sa pamamagitan ng opisina ni Senator Lito Lapid, tumanggap ng tig 200 o 2,500 pesos ang bawat benepisyaryo. Nasa 400 individual ang nakinabang sa ayuda mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation sa bayan ng San Juan. Sa pangunguna ni San Juan, La Union Vice Mayor Manuel Victor Ortega, nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa napapanahong ayuda sa kanila. Ating pong oras, 12 minuto makalipas ang alas 5. May nadiskubre na naman ng mga bloke ng palutang-lutang na shabu sa karagatan ng Ilocos Sur. Sa huli ho nating update kahapon ay nasa 6 na po. Aabot sa kabuang 6 na po. Alamin natin ang update kung may nadiskubre ba ulit dyan sa Ilocos Sur, dun po sa tinatawag na floating shabu. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Nadagdagan pa ang bilang ng mga floating shabu na natagpuang palutang-lutang sa West Philippine Sea sa norte. Ito ay makaraang madiskubre ng Police Regional Office 1 ang panibagong 19 na bloke ng hinihinalang ilegal na droga sa Ilocos Sur, ang ika-4 na batch ng nasabing kontrabando sa parehong probinsya. Unang nakita ng mga mangingisda ang 24 packs ng shabung may Chinese markings sa bahagi ng San Juan Bay, 18 packs sa bayan ng Kawayan, hiwalay na 18 packs sa Magsingal, at itong 4th batch sa bayan pa rin ng Magsingal. Tinatayang aabot sa mahigit kalahating milyong piso o 537.2 million pesos ang halaga ng illegal na drogang nakuha sa baybayin o sa mga baybayin ng lalawigan. Una nang sumaklorong PNP Maritime Group sa pagsulit sa mga dalampasigan ng Ilocos Region, habang ipinag-utos na rin ni Region 1 Police Director Police Brigadier General Lou Evangelista ang dagdag na checkpoint sa buong rehiyon. Ayon naman kay Police Brigadier General Jonathan Cabal, hepe ng PNP Maritime Group, ito ang unang beses na may natagpo ang bulto-bulto ng shabu sa bahagi ito ng West Philippine Sea. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa iba pang mga balita, Commission on Election, sisikaping walang makalusot na pera mula sa Pogo na magagamit para sa eleksyon. Ating alamin ang buong detalye mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy! Yuel, at tinayak ng COMELEC na gagawin nila ang lahat para walang makalusot na pera mula sa Pogo at magamit sa nalalapit na eleksyon. Isa kasi ang Pogo politics sa pinangangamba ngayong malapit na ang May 2025 election. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bagamat nasa poder ito ng law enforcement agencies, sila naman ay gagawin nila ang lahat para hindi malusutan. Kasabay naman ang na-discovering Pogo Hub sa Porac, Pampanga, muling nanindigan si Senador Lito Lapid na malinis ang kanyang pangalan at lalong hindi siya ang may-ari ng lupang kinatayuan ng nabanggit na Pogo Hub. Hindi kahit rin nilapid ang kapwa Poraqueño na si Mayor Jing Capil na linisin ang kanilang nabahirang pangalan dahil sa maling mga paratang sa isyu ng Pogo. Nakakapanghinayang anya ang magandang naging palakad ni Capil sa Porac kung masisira lang dahil sa mga maling paratang. Tinayak naman ni Capil na handa siyang humarap sa Senado para patunayan na mali ang mga bintang laban sa kanya. Una nang sinabi ng alkalde na hindi nila binigyan ng permit ang Lucky South 99 Corporation. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH29, Boy Gonzales. 15 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Tanggap tayo ng isa pang report. Diyan daw po sa Pasay City General Hospital,
ay may libreng patuli sa mga kabataan. Kailan yan? RH27, Noche Kakas, Noche. Maayong buntag ulit, Joel, magsasagawa ng libreng tuli ang Pasay City General Hospital bukas, araw ng Sabado, June 29, 2024. Sa Facebook post ng Pasay City General Hospital, magsisimula ang libreng tuli mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon lamang. Ito ay bukas para sa mga kabataan na may edad 10 pataas. Ngunit may paalala ang PCGH, ito ay para sa mga kabataan na walang comorbid, walang problema sa pagdurugo at handang sumailalim sa operasyon na kasama ang kanilang guardian o magulang. Kaya sa mga gustong magpatuloy ng libre, mag-register lang daw sa kanilang link o direktang makipag-ugnayan sa Pasay City General Hospital, Department of Surgery. Mula sa kananan sa Pilipinas, DCRA. Ako sila si Kakatuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH27 Noche Kakas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:17. This time check is brought to you by Impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 24 na minuto na makalipas po ang alas 5 ng umaga. Gising na, bango na, kape-kape na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Kinasuhan na ni Senator Lito Lapid ang vlogger na nagdadawit sa kanyang pangalan sa ilegal na pogo sa Porac, Pampanga. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Lapid na ito'y upang matuto na ang vlogger at hindi na makapamerwisyo pa. Idiniin ng senador hindi niya hahayaang madungisan ang kanyang pangalan matapos ang halos 30 taong pagseserbisyo. Nagamon ako mag-resign bilang senador. Talaga naman po totoo yan kasi ayaw ko naman pong madungisan ang aking pangalan na pinag-ingat-ingatan ko ay almost 30 years po akong nanunungkulan at magseserbisyo sa ating mga kababayan na walang bahid na dungis. Tapos isa pong ganito lang. May hinala rin si Senator Lapid na may politikong nag-uutos sa vlogger upang siya'y hilahin pababa sa senatorial survey. Batay kasi sa Pulse Asia at sa Social Weather Station, nasa ika-6 hanggang ika-8 pwesto si Lapid sa senatorial polls. Nakatanggap naman ng karagdagang tulong pinansyal ang Alas Pilipinas mula kay Senator Bongo at sa Philippine Sports Commission matapos masungkit ang bronze medal sa AVC Challenge Cup. Bawat miyembro ng koponan ay makatatanggap ng insentibo na tig 200,000 piso, 200,000 pesos na maaari rin nilang magamit sa preparasyon sa kanilang mga susunod na laban. Binigyan din sila ni Go ng mga sapatos at relo bilang suporta sa koponan bago ang kanilang laban sa FIVB Challengers Cup na nakatakda sa Hulyo 4 hanggang 7 sa Ninoy Aquino Stadium. Dumalo ang lahat ng miyembro ng Alas Pilipinas sa dumalo po ang lahat ng miyembro ng Alas Pilipinas maliban kay Cici Rondina sa simpleng seremonya na pinangunahan din ni PSC Commissioner Bongko. Naroon din sina Angel Canino, Julia Coronel, Ara Panique, Thea Gagate, Vanessa Gandler, Ea Laure, nagyan din iba pang mga player, coaches at staff members. Narito, namigay na rin si Go ng tig 500,000 pesos sa mga representante ng Pilipinas para sa papalapit na Paris Olympics. Talaga namang malaking tulong ito lalo para sa ating mga atleta, no? Motivation, dedikasyon yan para sa ating mga atletang nire-representa ang ating bansa. 27 minuto makalipas ang alas 5, naniniwala si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes na masisiguro ang katatagan ng supply ng kuryente sa bansa kung pagkakalooban ng panibagong prangkisa ang Meralco. Kaugnay ito sa panukalang muling bigyan ng prangkisa ang electric company. Ayon kay Ordanes, sa halip na pagmukhahing masama ang Meralco,
Dapat bigyang pansin ng pamahalaan ang pag-stabilize sa sektor ng enerhiya, lalo't na ipakita naman anya na Meralco ang commitment nito sa pagkakaroon ng maasahang supply ng kuryente sa mga consumer kasama ang mga senior citizens. Magugunitang nakabinbin pa rin sa ngayon sa House Committee on Legislative Franchises ang renewal ng prangkisa ng Meralco. 3 araw naman na anti-drug operation sa Tinglayan, Kalinga. Aabot po sa 17.2 milyong piso ang halaga ng marijuana na sinira. Alamin natin ang detalye mula kay Lakay Romy Gonzales, RH41. Lakay Romy. Winasek ng mga operatiba ng Kalinga Provincial Police Office ang 17.2 milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana sa Barangay Lupcong, Tinglayan, Kalinga. Nagpatupad ng 3 araw na anti-illegal drug operation sa mga operating troops ng Kalinga PNP sa ilalim ng Oplan Alpha Youths sa nadiskubring 6 na marijuana plantations na may lawak na 5,400 metro kadrado. Nagresulta ito sa pagkakabunot at pagkakasira ng 86,000 fully-grown marijuana plants na may standard drug price na 17,200,000 pesos. Gayman walang nahuling marijuana cultivator sa mga operating troops sa naturang operasyon. Tinayak naman ang pamunuan ng Kalinga PNP na ipagpapatuloy nila ang marijuana eradication operation sa Kalinga upang tuluyang mapuksa ang illegal na pagtatanim ng tinaguriang green gold, particular sa Tinglayan, Kalinga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy Gonzales. 29 na minuto makalipas ang alas 5, ipinapanukala ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na gawing 5 taon ang validity ng lahat ng mga PRC IDs mula sa kasalukuyang 3 taon. Naniniwala si Estrada na malaking ginhawa ito sa mga professional sa bansa dahil hindi na magiging madalas pa ang renewal ng transactions ng mga ito at mas mapapadali pa ang pagkuha ng appointment sa kanilang napiling petsa at satellite office o service center. Bukod pa rito ang bawat gastos sa pagre-renew ng ID at ang panahong maibibigay sa mga professionals na tuparin ang kanilang continuing professional development requirements. Mababatid na nasa 420 hanggang 450 ang binabayaran po sa pagre-renew ng PRC ID kada 3 taon. Pangalan naman ng Chief of Police ng Baybayin City, Leyte, ginamit ng scammer? Sana anong pinanggamitan yan? RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Ginagamit ang scammer ang pangalan ng Chief of Police sa Baybay City, Leyte para manghingi ng pera. Ito ang sinabi ni Police Lieutenant Colonel Nero Obrero, ang Chief of Police ng Baybay City PNP. Dahil dito pinag-iingat ang mga residente sa impersonator na ginagamit ang pangalan niya para manghingi ng financial assistance at iba pang tulong. Nakalarman ito dahil ang numero ng cellphone na ginagamit sa iba't ibang police station sa buong Rion 8 nagiging komplikado ang sitwasyon. Sa kasalukuyan imbestigahan na ng Baybay PNP kung sino itong scammer. Kaya sa mga hiningian ng pera hindi basta-basta magbigay, lalo na hindi kilala, lalo na kung manghingi ng pera ang Chief of Police. Wala sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:32 ng umaga. Ang balita. Nandito pa kami. 20 minuto bago mag-alas 6 po ng umaga. Good morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Mga motorista naghahanda ng pagpasok sa trabaho, gayon din po sa kanilang mga tahanan. At muli po ang amin pa rin pong pag-anyaya sa masaya at maligayang kapistahan dito po sa CCP Complex. Hatid po sa inyo ng MBC Media Group. Dito lamang po yan sa Star City, harap ng Aliw Theater. Kung wala po kayong gagawin ngayong weekend, simula ngayong araw, may tuloy-tuloy po ang ating regional bazaars at ang mga kaganapan, iba't ibang events para sa Aliwan Fiesta 2024. At mamaya nga po ang Reyna ng Aliwan.
Meron po tayong 20 kandidato na magtatangkang makasungkit ng Reyna ng Aliwan title. Unahin na natin dyan si Christine Dineros ng Makati City. Siya po ay magre-representa ng Caracol Festival. Meron hong marami-rami yung mga kandidata natin ngayon para sa Reyna ng Aliwan. Ilan lamang ho ito sa mga babanggitin ko, sina Zarina Mayor Ayub ng Iba Zambales. At ang kanyang ire-representa naman po ay ang Dinamulag Mango Festival. Pirma Joy Narag Alamban ng Malabon City na magre-representa naman ng Tambobong Festival. Arabel Mengahas ng Malolos, Bulacan, magre-representa naman po ng Fiesta Republica. Resalinda Toledo ng Pasay City at magre-representa naman po ng Dayang-Dayang Festival. Marami ho tayong dapat abangan pa. 6 lang po yan. O 5 lang po yan sa mga nabanggit ko dun sa 20 magtatagisan mamaya para sa Reyna ng Aliwan. Yan po ang ating aabangan. Meron din naman po tayong live streaming via Facebook at YouTube. Simulcast din po ito sa DZRH TV. Kaya saan ka pa? Makiisa, makisaya? Dahil ang pista'y narito na. Ang Aliwan Fiesta. Alas 5:43 ng umaga, Mayor Alice Go dapat maparusahan ayon kina Senators Risa Ontiveros at Senator Sherwin Gatchalian. Ating alamin ang detalye mula kay RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Nararapat lang na maparusahan si suspended Mayor Alice Go ng Bambantarlac dahil sa kanyang lantarang pagsisinungaling. Ito ang panawagan ni Senador Risa Hontiveros at Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng kumpirmasyon ng fingerprint ng Chinese national na si Go Huaping at Mayor Alice Go ay iisa at nagtutugma. Ayon kay Hontiveros, kumpirmado ng pekeng Pilipino si Mayor Alice dahil nabunyag ng sikretong kanyang sinubukang pagtakpan. Ngunit hindi pa ito tapos dahil patuloy na halukay ng Senado kung gaano kalawak ang kanyang connection sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Para naman kay Gatchalian, dapat maparusahan ang katulad ni Mayor Go na akala niya ay mabibili ang pagka-Pilipino kahit siya isang Chinese national. At nangako itong hindi titigil upang wala ng Alice Go na makalulusot at makatatakas sa batas. Kapwa pinasalamatan ni Hontiveros at Gatchalian ang National Bureau of Investigation, Board of Investment, Bureau of Immigration, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang ahensya ng pamahalaan sa kanilang tulong upang malantad ang katotohanan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH28 Raymond Dadpaas. Good morning pa rin, Miss Edeline Andales, Marilu Jeronimo ng Cabanatuan City. Lani Aguilar, good morning po. At kay Corazon Panlican Paragas, good morning. Naghahanap na ng tangerine chocolate. Ngayon din po sa ating texters, maraming salamat Lola Telma ng Bago City, Negros Occidental. Namabati rin po sa atin ng happy 85th anniversary. Si texter 6999. Magandang umaga po Sir Yuel, watching from Dasmariñas City sa Cavite, si Juancho Sinigayan. Good morning po, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa DZRH. At may ilang araw na nga lang po tayo. 17 days bago ang 85th anniversary ng ating himpilan, ang DZRH. Miss Cecilia o Maria Cecilia Comora, good morning po. Sa hindi pa po natin mga nababate, dami nating mensahe na kukuha mula ho sa ating Facebook, YouTube at text line. Babalikan ho natin ang ilan pa mga balita at reports. Standby lang ang atin pong oras. 14 na minuto bago mag alas 5 o alas 6 ng umaga. Magandang umaga! Magandang
Umaga Pilipinas. 10 minuto na lamang ho bago alas 6 ng umaga. Kaya sa mga medyo nalilate na, gising na, bango na Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga Pilipinas! Pinatitiyak ng Office of Civil Defense o OCD sa lahat ng pampubliko at pribadong sektor ang katatagan ng kanilang mga gusali. Ito'y bilang paghahanda sa banta ng The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol na posibleng tumama sa bansa. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, napakahalaga na matukoy ang tibay at kalidad ng mga gusali lalo sa Greater Manila area. Kailangan din anyang mahigpit na ipatupad ang Building Code of the Philippines para sa mga itatayong gusali. Partikular na rito ang mga ospital, eskwelahan, ang mga tanggapan ng lokal na pamahalaan, himbilan ng bumbero pati na rin ang pulisya. 4 na importer naman ng agricultural product ang blacklisted na ng Department of Agriculture matapos na masangkot sa smuggling activities sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel Jr., kabilang dito ang isang importer ng bigas, 2 importer sa fisheries at isa sa asukal. Sabi ni Laurel, ang hakbang na ito ay ang pinakamadaling paraan kaysa kasuhan ang mga smuggler. Natiyak na oras pa ang hihintayin bago maparusahan. Sa namang lalaking wanted sa kasong 4 counts ng child abuse dyan po sa Valenzuela, arestado. Balitang atid mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin. Tama, Yuel, matapos ang isang pagkapagtatago sa batas, nahuli din ng Valenzuela Police ang lalaking wanted sa kasong 4 counts of child abuse sa ilalim ng Section 10A of Republic Act 919-7610. Ayon dito kay Police Colonel Nixon Kayaban, itinimbre ng concerned citizen ang kinaroroonan nitong suspect, kaya ito natuntun at naaresto. Bigla umanong naglaho ang suspect na si Arias Arnel nang matunugan pinuluyan siya ng kanyang naging biktima. Matanda nito lamang May 16, 2024 nang mag-isyu ng warrant of arrest si Judge Macho Altarejos, ang acting presiding judge sa RTC Branch 172 sa Valenzuela, para laban dito sa suspect. Malapit sa kanuna sa Pilipinas, di sa Rizzo Cosianes 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Samantala, 2 namang na-rescue Philippine Eagle, pinakawala ng DENR at Philippine Eagle Foundation ngayong araw sa bahagi po ng Leyte. Alamin natin ang detalye mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Yuel, matapos ang ilang taong pangangalaga ng Philippine Eagle Foundation mula ng masakit, sa wakas, pakakawalan na ngayong umaga sa kabuntukan ng Burauen, Leyte ang 2 Philippine Eagle na sina Carlito Atuswag, pangungunahan ng Department of Environment and Natural Resources, PEF, at iba pang mga organisasyon kasama ng Australian Embassy sa Pilipinas ang pagbabalik sa wild ni na Carlito Atuswag. Ang 2 agila ay magiging simbolo ng Philippine Eagle Reintroduction Program ng pamahalaan na naglalayong paramihin ang nanganganib ng maubos na lahi ng agila na itinuturing na pambansang ibon ng ating bansa. Sa record ng PEF at DENR, ang 6 na taong gulang na agilang si Carlito ay may sakit ng ma-rescue sa Agusan del Sur noong March 2022, habang si Uswag na 3 taong gulang ay sugatan naman at may tama ng bala ng masagip sa Mount Apo noong August 2023. Mula sa Davao City, ang 2 agila ay inilipad ng C-295 ng Philippine Air Force patungo ng Leyte para sa gagawing makasaysayang pagpapakawala ngayong alas 9 ng umaga sa 4,000 hektarya ng kabuntukan ng Marabong Watershed na matatagpuan sa Cagpana Village, Burauen, Leyte. Batay sa huling record ng International Union for Conservation of Nature, sa kasalukuyan ay nasa 400 na lamang ng Philippine Eagle ang pinaniniwalaang nasa mga kabuntukan sa bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. 5 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Aprobado na ng Bicameral Conference Committee ang panukalang patawan ng 12% VAT
ang mga Facebook, Netflix, Google at iba pang non-resident digital service providers sa bansa. Kasama na rin dito ang online shopping sites na Lazada, Shopee at Zalora. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda, kung tuluyang maisa sa batas, magiging patas na ang labanan pagdating sa pagpapataw ng buwis. Git ni Salceda, hindi kasi makatarungan na pinapatawan ng VAT at income tax ang mga content producer ng bansa habang libre naman sa buwis ang mga dayuhang service provider. Habang nasa 18 bilyong pisong pondo naman ang inaasahang makokolekta ng pamahalaan sa unang taon sakaling tuluyang maisabatas ang panukala. Nabatid na kasama po sa mga nagpapataw ng buwis sa digital services ang mga bansang Singapore, Indonesia at Malaysia. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balitang showbiz muna tayo. Aramina, wala pang planong sumailalim sa in vitro infertilization para magkaanak. Alamin natin ang detalye mula kay Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Aramina at ayon sa naturang actress, wala pa siyang balak na sumailalim sa in vitro fertilization na kung saan ay maayos naman daw ang kanyang egg cell kung kahit hindi pa niya kailangang dumaan o sumailalim sa ganung paraan upang magkaroon sila ng anak ng kanyang asawang si Deb Almarines. Sinabi ni Aramina na maganda at maayos naman daw ang takbo ng kanilang pagmamahala ng kanyang asawa at hindi pa dito hinihiling na magkaroon sila ng anak. Pero anytime daw ay gusto daw niya talagang mabuntis na dahil hindi naman daw siya bumabata pa. Yan ang ating DZRH Showbiz Hatas News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, babu. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang tawag ko, magtipon-tipon tayo, siglang sayaw inda. Patuloy pa rin po kaming nag-aanyaya para ho sa mga gustong makiisa sa Grand Fiesta dito po sa CCP Complex. Iba't ibang fiesta po ito sa buong Pilipinas na dinala dito sa Metro Manila. Dito mismo sa CCP Complex, sa harap lamang yan ng Star City at Aliw Theater. Kaya ngayon pong day 2 ng Aliwan Fiesta ay iba't ibang mga kandidata naman po ang magtatagisan para sa Reyna ng Aliwan 2024. Kaya kita-kits po yan din sa ating regional bazaars kung saan iba't ibang mga produkto ang atin pong mabibili. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Mapapakinggan nyo po ako tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali dito sa DZRH para sa RH Balita sa Tanghali at Monday to Friday naman sa DZRH TV para sa MBC TV Network News. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones at ng DZRH News Center, ito po si Yuel Reyes, sama-sama tayo Pilipino.